The Mysterious Intern. Kabanata 73. Nang makita ko ang kaguluhan ng mga reporter sa airport at malaman ang nangyari noong mga araw na nag-leave si Brian Ye, lalo na nang marinig ko ang mga sinabi ni Dr. Wally tungkol kay Brian, alam kong magiging malaki ang atensyon nito. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito kalaki ang epekto nito. Nang makita ko ang dami ng artikulo at ulat tungkol kay Brian sa cellphone ko, kahit na may ideya na ako, nakaramdam pa rin ako ng kawalan ng magawa at napapait na ngumiti. At nang makita ko ang mga resume at autobiography na gawa-gawa ng media, hindi ko maiwasang mamangha sa utak at imahinasyon ng mga taong ito. Bumalik lang ako sa China dahil sa bili ng matanda, para takasan ang pagtugis ng mga misteryosong puwersa. Ang pagpasok ko sa Beijing 3rd Hospital ay dahil lumaki ako sa orphanage malapit doon. Dahil na rin sa trato sa akin ni Vice Dean Manuel Zhao at iba pa. Pero isinulat ako ng mga taong ito bilang isang inspirational na binata na puno ng pagkamakabayan at habag. Inamin ko rin naman na may nararamdaman ako. Halimbawa, kapag naririnig kong may diskriminasyon ang huaksiye sa mga incheck, nasasaktan ako. Kapag nakikita ko ang paghihirap ng mga pasyente, naaawa ako at gusto ko silang gamutin. Pero saan galing ang mga pagmamalabos na sinasabi nila? Karamihan sa mga bagay na binanggit sa artikulo ay ginawa ko lang ng casual. Hindi ko inakala na sa panulat ng mga taong ito, magiging isang dakilang aksyon ito. Isinulat nila ng napakalinaw, halos akala ko ako talaga ang gumawa nito ng may sobrang dedikasyon. Tama nga ang sabi ng mga sinaunang tao, hindi mo talaga masasaktan ang mga scholar. Grabe talaga ang estilo ng pagsulat ng mga taong ito. Sa mga artikulong ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabigla, at mas naintindihan ko ang kasabihang, ang panulat ay mas matalas kaysa sa espada. Noong nagtatago ako noon, ang mga reporter, na umaasa lang sa isang source sa internet na hindi malinaw at walang katibayan, ay nagbalita ng balita, at sa pamamagitan ng kanilang magagandang artikulo, ginawa nila akong walang halaga, isang walang prinsipyo at walang pinag-aralan. At ngayon, isinulat naman nila ako bilang isang makabayang kabataan sa pamamagitan ng pagganap ko sa airport ng 10 minuto, at sa pamamagitan ng ilang materyales na hindi ko alam kung saan nila nakuha. Ang masipag at masigasig na master ay naging isang modelo ng moral na puno ng pakikiramay. Pagkatapos basahin ang napakaraming artikulo, umaasa pa rin ako na hindi magiging malaki ang impluwensya nito, at sana hindi ito basahin ng maraming tao. Pero nang magsimula akong tumanggap ng mga tawag, nawala na ang huling pag-asa ko. Alam kong pagkatapos tanggapin ang Wellington Hospital, imposibleng bumalik sa dati kong buhay. Ang pag-alis sa North Suburb 3rd Hospital ay tiyak na. Karamihan sa mga tawag ay galing sa mga kaibigan o kasamahan, kabilang ang mga mula sa Department of Respiratory Medicine at kay Dr. Winston Liu mula sa Department of Gastroenterology. Sa panahon ng tawag, kahit na sinisikap ng mga dating kasamahan na panatilihin ang kanilang tono, ramdam ko pa rin na may dagdag sa tono nila. At ang hindi nakikitang dagdag na ito ay mabilis na naglalayo sa amin. Ito talaga ang pinakakinatatakutan ko. Alam kong sa distansyang ito, kahit na magtrabaho pa rin ako sa North Suburb no. 3 hospital, hindi ko na maibabalik ang nakaraan at makakasama ang mga kasamahan ko tulad ng dati. Ang magandang buhay sa 2 ospital ng Beijing ay magiging alaala na lang. Sa kabilang banda, kinausap ako ni Dr. Winston Liu, ang direktor ng Gastroenterology Department, at Dr. Jody Liu, isang cardiologist sa Kian Hospital, sa tono at ugali na hindi nagbago. Dahil dito, medyo gamaan ang loob ko at masaya. Gayunpaman, pagkatapos magpaumanhin sa kanila para sa pagtatago, hindi pa rin ako nagbigay ng pangako para sa kanilang imbitasyon, dahil hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. At kay Dr. Winston Liu, tinanggihan ko ang imbitasyon ng 3 ospital ng Beijing, dahil sigurado akong imposibleng manatili ako sa Beijing 3rd. At kahit na magpatuloy ako sa Beijing 3rd, hindi ako papayagan ni Dr. Thomas Wang na umalis sa Department of Respiratory Medicine para pumunta sa Department of Gastroenterology ni Dr. Winston Liu. Bagamat nagsisi sina Dr. Winston Liu at Dr. Jody Liu sa desisyon ko, hindi sila masyadong nag-atubili. Para sa iba pang mga tawag mula sa mga pangunahing ospital, tinanggihan ko na lang sila dahil hindi ko pa ito pinag-iisipan. Bagamat malapit na akong umalis sa North Suburb 3rd Hospital, nalulungkot ako, pero natutuwa ako na sa pangyayaring ito, sumikat si Vice Dean Manuel Zhao, ang matuwid na dean, at ang 3rd Suburb Hospital, maging ang Department of Respiratory Medicine at si Director Wang. Lalo na si Vice Dean Manuel Zhao at si Dr. Thomas Wang. Marami sa kanilang mga ginawa ang naiulat, at nakatanggap sila ng atensyon at paggalang mula sa maraming tao. Ang reputasyon ng 3 ospital ng Beijing ay tumaas din.
Sumabog na rin umano ang bilang ng mga doktor, at naakit din ang pabor ng maraming nangungunang estudyante na nagtapos sa mga pangunahing medikal na paaralan. Si Ginoong Feng at ang kanilang mga pinuno ay gumawa din ng mga pagpapabuti. Ang kabuuang lakas ng Beijao Third Hospital ay pinlano. Sa hinaharap, ang ikatlong ospital ng Beijao ay nangangako na malalampasan ang una at pangalawang mga ospital ng parehong antas at maging ang pinakanangungunang ospital sa hilagang suburb. Sa pananaw na ito, nadama ko na ang aking dedikasyon at sakripisyo sa pagkakataong ito ay hindi walang kabuluhan. At ang mga epektong ito na dulot ng insidenteng ito ay maaaring ituring na aking huling pagbabalik para sa kabutihan ng ikatlong ospital ng Beijao, sina Vice Dean Manuel Zhao at Dr. Thomas Wang. Mayroon ding usapin ng pagtanggap ng mga ekspertong grupong ito mula sa Wellington Hospital. Ngayong nasunog na ang apoy, magtatrabaho ako sa North Suburb Third Hospital at tutulungan si Dean Zhao at ang iba pa na palakasin pa ang apoy. Maaari itong ituring bilang ang huling dedikasyon kay Dean Zhao at sa iba pa, sa ikatlong ospital sa hilagang suburb. Sa silid ng hotel, tinitigin ko ang screen ng telepono at tiningnan ang mga headline ng balita dito. Matapos magpumiglas at mag-alinlangan, unti-unting naging matatag ang ekspresyon sa aking mga mata. Isang pangkat ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital ang nagpahinga sa hotel sa loob ng 2 araw. Matapos ayusin ang pagkakaiba sa oras, hindi nila direktang sinimulan ang tinatawag na exchange visit. Sa halip, ayon sa itineraryo na isinaayos ng North Suburb Hospital, sina Ginoong Feng at Vice Dean Manuel Zhao at iba pa ay sinamahan sila sa pagbisita sa Yanjing City ng Marubdob, at binisita ang ilang kilalang magagandang lugar sa Yanjing City. Ang pagbisita ng ekspertong grupo mula sa Wellington Hospital ay mismong isang pangunahing kaganapan sa balita, at dahil sa mga ulat ni Brian Ye sa mga artikulong iyon, ang atensyon ng bagay na ito ay naging mas mataas. Parami ang media at mga reporter, o dahil nagsimulang bigyang pansin ng mga taga-media ang bagay na ito, umaasa ang lahat na mahuli ang mainit na lugar na ito at makakuha ng higit na atensyon, lalo na para kay Brian Ye, isang mataas na tagumpay na estudyante na nagtapos sa Oxford University. Masyadong maliit ang impormasyong makikita noon. Iilan, lahat ay umaasa na magulat ng higit pang impormasyon tungkol kay Brian Ye sa pamamagitan ng pambihirang pagkakataong ito na mag-follow up at magulat. Siyempre, mayroon ding ilang media reporters na binatikos na ng kanilang mga nakatataas noon, o gustong magkaroon ng personalidad, gustong gumawa ng kakaibang boses, at makita ang ilang self-media people mula sa iba't ibang anggulo, inaasahan nilang masundan. Sa ulat na pag-alaman na si Brian Ye ay may ilang mga kapintasan o kahinaan at inatake si Brian Ye. Ngunit anuman ang kanilang mga intensyon, sa madaling salita, ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay nakatanggap ng hindi pa nagagawang atensyon sa kanilang paglalakbay sa Yancheng. Sa kanilang mga paglalakbay upang bisitahin ang mga pangunahing atraksyon sa Yancheng, isang malaking grupo ang mga reporter ay sumunod halos mula sa simula hanggang sa katapusan, na may mahahabang baril at maiikling baril, at mga kamera, upang ang mga dalubhasa sa Wellington ay lubos na nadama ang sigasig ng China para sa kanila. Maging ang maraming eksperto na walang napakagandang impresyon sa traditional Chinese medicine specialist of Huaxia Kingdom ay nagbago ng kanilang mga pananaw at nararamdaman na ang paggalang at pagnanais ng China or Huaxia Kingdom para sa kaalamang medikal ay karapat-dapat na kilalanin. Sa proseso ng paglalakbay, ang mga taong tulad ni Ginoong Feng at Wen Xizang na walang gaanong alam tungkol kay Brian Ye ay hindi gaanong naramdaman, ngunit ang mga taong tulad ni Dr. Alison Zhao at Vice Dean Manuel Zhao na may mas malalim na pangunawa kay Brian Ye ay kitang-kita. Nakaramdam ng abnormal at kakaiba si Brian Ye. Lalo na si Dr. Alison Zhao, ang pakiramdam ay napakalakas at halata. Sa lahat ng mga taong namamahala sa pagtanggap sa pagkakataong ito, masasabi niya mas kilala niya si Brian Ye, kaysa kay Dean Zhao Guojiang. Bilang karagdagan sa pakikipag-chat kay Brian Ye ng i-recruit ni Vice Dean Manuel Zhao si Brian Ye, ilang beses niyang nakilala si Brian Ye. Gayunpaman, sumailalim siya sa 2 pangunahing operasyon kasama si Brian Ye. Marami siyang karanasan sa personalidad ni Brian Ye. Malalim na naiintindihan. Alam na alam niya kung ano si Brian Ye. Si Brian Ye ay isang taong hindi maaaring tretuhin ng common sense. Siya ay hindi matanda, ngunit siya ay may isang mapigil at mababang loob na tao na higit pa sa kanyang mga kapantay. Hindi tulad ng karamihan sa mga normal na tao, karamihan sa mga tao ay naghahangad ng liwanag. Kapansin-pansin ang 10,000 talampakan, ngunit palaging baligtad si Brian Ye. Kahit anong gawin ni Brian Ye, parang lagi siyang natatakot na makilala ng iba. 2 operasyon ang nagligtas ng mga buhay tulad nito. Ang thesis scheme ay ganito. Ganon din sa malaking donasyon.
Tila laging gusto niyang nasa sulok, gumagawa ng mga simpleng bagay sa kalabuan. Halimbawa, sa Outpatient Department of Respiratory Medicine, ginagamot ang 12 ng mga pasyenteng may respiratory infection sa isang araw. Bagamat hindi niya alam kung bakit naging ganito si Brian Ye. Ngunit sigurado siya na hindi kailanman nagustuhan ni Brian Ye na mag-stand out, at hindi kailanman nagustuhan ang pagiging nasa spotlight. Bago tukuyin ang gawain ng pagsasalin, nagpakita si Brian Ye ng matinding pagtutol, at nais niyang tulungan siyang makita kung kaya niya itong itulak palayo, at sa unang araw na pumunta sila sa paliparan upang sunduin ang mga tao, ang pagganap ni Brian Ye siya ay napakatamad at pasibo pa rin. Bagamat maingat niyang isinalin ang bawat pangungusap, ramdam niya na wala siyang gaanong sigla. Gayunpaman, nang sinamahan ni Brian Ye ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital sa paglalakbay na ito, malinaw na ipinakita niya ang isang ganap na kakaibang estilo mula sa nakaraan. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang naging aktibo at masigasig si Brian Ye sa kanyang saloobin, ngunit binati rin ng buong sigasig ang bawat eksperto sa Wellington Hospital. Siya ay tila ganap na nakikibahagi sa tungkulin ng pagsasalin at lubos na pinahahalagahan ito. Ang pagkakataong maging kanilang tagasalin sa pagkakataong ito ay karaniwan, at ako ay napaka-aktibo sa pagpapahayag ng aking sarili. Sa tuwing pupunta siya sa isang lugar, habang kumikilos bilang isang mahusay na tagasalin, siya ay gampanan din bilang isang tour guide, na nagbibigay ng detalyadong pagpapakilala sa bawat atraksyong panturista, kabilang ang mga paliwanag ng makasaysayang background, at iba pa. Ang kwento sa likod ng isang partikular na atraksyon, at iba pa. Ang paliwanag ni Brian Ye ay nagbigay sa mga eksperto sa Wellington Hospital ng isang mas mahusay na pag-unawa at pag-unawa sa malalim na makasaysayang pamana ng Yanjing City, at ito rin ay labis na nagpagulat sa kanila sa lawak ng kaalaman ni Brian Ye. Nakipagtalo ako kay Brian Ye, iginiit na si Brian Ye ay dapat na lumaki sa London, at dapat ay ang British Dr. Wally. Matapos makita ang pag-unawa ni Brian Ye sa kasaysayan ng China at mga kultural na labi ng Yanjing, tumigil din siya. Tunog. Hindi lamang ang mga eksperto sa Wellington ang namangha, ngunit maging si Vice Dean Manuel Zhao, Ginoong Feng at iba pa ay nagulat sa kaalaman at malakas na memorya ni Brian Ye, at sa malalim na pag-unawa ni Brian Ye sa mga makasaysayang relic ng Yanjing. Alam mo, bagamat ni isa sa kanila ay hindi tubong Yancheng, ilang dekada na silang nanirahan sa Yancheng. Hindi nila napag-usapan ang tungkol sa mga magagandang lugar at dinala ang iba't ibang tao upang bisitahin ang higit sa 10 beses, at nakinig sa maraming tour guide. Ilang beses ko na itong sinabi, ngunit ang sinabi ni Brian Ye, marami sa kanila ang hindi pa nakakaalam nito. Hindi lamang nagkusa si Brian Ye na ipahayag ang kanyang sarili. At ang ikinagagalit ni Dr. Alison Zhao ay sa panahon ng paglalakbay, nagkusa si Brian Ye na batiin ang mga reporter na sumusunod sa paggawa ng pelikula, kumaway sa kanila, at nagkusa pa na makipag-usap sa kanila kapag siya ay malaya. Yung mga reporter na chat. Ang lahat ng mga pagtatanghal na ito ni Brian Ye ay hindi lamang nagpahanga kay Brian Ye ng mga dalubhasa sa Wellington, sina Ginoong Feng at Vice Dean Manuel Zhao at iba pa, ngunit ginawa rin ng parami ang mga mamamahayag na nagustuhan at hinahangaan si Brian Ye. Maging ang mga mamamahayag na sa simula ay may pagkiling kay Brian Ye at determinadong maghanap ng mga pagkakamali, matapos makita ang pagganap ni Brian Ye at makipag-ugnayan kay Brian Ye, wala silang ibang pagpipilian kundi ang humanga kay Brian Ye. Si Brian Ye ay may malaking pagmamahal. Kaya habang dumarami ang binisita ng mga dalubhasa na sumama sa Wellington Hospital, ang mga artikulo tungkol kay Brian Ye sa internet ay hindi lamang humina sa paglipas ng panahon, ngunit nagpatuloy din sa pag-ferment at pag-init. Ipinaliwanag ng mga mahuhusay na tagasalin at tour guide ng Oxford ang kasaysayan ng koleksyon ng museo sa mga eksperto ng Wellington Hospital ng paisa-isang nagpapakita ng kamangha-manghang makasaysayang at kultural na pamana. Ipaliwanag ang libong taong kasaysayan ng bansang China or ng Huaxia Kingdom sa English nagpakita ng mahusay na kasanayan sa Ingles si Brian Ye. Itaas ang prestihiyo ng ating bansa si Brian Ye, isang mahuhusay na tao mula sa Northern Suburbs 3rd Hospital, lubusang nasakop ang mga eksperto sa Wellington sa kanyang personal na kagandahan at malawak na kaalaman. Personal na sinabi ni Brian Ye ang tungkol sa kanyang trabaho at buhay sa Beijing. 3 hospital, ang pagtatrabaho at pamumuhay sa Beijing. 3 hospital ay napakasaya. Pinili kong magtrabaho sa Beijing. 3 hospital dahil sa personality charm ng 2 direktor na sina Vice Dean Manuel Zhao at Dr. Thomas Wang. Ang mga artikulo ng mga artikulo ay patuloy na naipublish, na patuloy na nagtataas ng higit pang mga pag-click at atensyon sa internet. Si Brian Ye mismo, sa hindi sinasadya, ay nakakuha ng hindi mabilang na mga tagahanga.
Matapos panoorin ang mga balita at ulat na iyon, hindi mabilang na mga netizens ang nagpahayag ng kanilang labis na paghanga sa kahusayan ni Brian Ye sa Ingles at malalim na kaalaman sa kasaysayan at kultura. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na maging tagahanga ni Brian Ye, at higit pa. Ito ay isang pagmamalabos na sinabi ng maraming mga mag-aaral sa paaralan ng wikang banyaga at mga mag-aaral na may major sa English na lumuhod sila para kay Brian Ye. Nang gumawa ng talumpati ang isang kilalang tagasalin sa kanyang personal na Weibo, na nagpahayag ng kanyang paghanga sa kahusayan ni Brian Ye sa Ingles, at kalahating pabirong sinabi na kung hindi plano ni Brian Ye na maging isang doktor balang araw, tanggapin si Dr. Ye upang maging isang tagasalin. Ang lahat ay walang alinlangan tungkol sa mataas na antas ng Ingles ni Brian Ye, at ang mga online na ulat tungkol kay Brian Ye ay umabot na sa isang bagong rurok. At habang nalantad ang chat sa pagitan ni Brian Ye at ng mga reporter na iyon, mas binigyang pansin ng lahat ang maliit na ospital ng Beijao-no. 3 hospital, at ang kasikatan ng Beijao-no. 3 hospital sa mga mag-aaral ng mga medikal na paaralang iyon ay lalong naging popular. Habang mas mataas ang bilang ng mga mag-aaral, parami ang mga mag-aaral na nagpahayag na sila ay sasali sa gawain ng Beijao 3rd Hospital. Si Direk Julio Feng, Vice Dean Manuel Zhao at iba pa ay mas nasiyahan sa pagganap ni Brian Ye. Ang tingin sa mga mata ni Brian Ye ay halos kasing lapit ng kanyang sariling anak, lalo na si Vice Dean Manuel Zhao. Halos diretso ang tingin sa mga mata niya. Ang mga salitang, baby heart and liver, ay nakasulat. Si Wen Zhang, ang assistant ni Vice Dean Manuel Zhao, ay lalo ring humanga kay Brian Ye. Siyempre, lalo pa niyang hinangaan ang pananaw ni Vice Dean Manuel Zhao sa mga tao. Para naman kay Assistant Philip Zeng, ang assistant ni Director Julio Feng na dati ay nagseselos kay Brian Ye, may bakas pa rin siya ng selos at kawalang kasiyahan sa kanyang puso sa simula, ngunit habang ang antas ni Brian Ye ay nagpakita ng mas marami, matagal na siyang hindi nakapagsilang ng anumang selos. Ito ay isang uri ng lakas na gamulong, walang paraan para magselos, at gusto rin niya maunawaan na si Brian Ye ay isang doktor, at isang mataas na tagumpay na estudyante na nagtapos sa Oxford University. Kahit na hinahangaan muli ni Director Julio Feng si Brian Ye ay malabong maging assistant ni Director Julio Feng. Wala siyang anumang interes, at hindi na kailangang labanan si Brian Ye. Hindi lamang siya ng ahas na huwag nang magselos kay Brian Ye, nagkusa si Assistant Philip Zeng na ibaba ang kanyang anyo, sinasamantala ang bawat pagkakataon na pasayahin si Brian Ye, at sinusubukan ang kanyang makakaya upang mapagan ang relasyon kay Brian Ye. Walang paraan. Nang makita ang pagpapahalaga ni Director Julio Feng kay Brian Ye, kahit na hilingin ni Brian Ye kay Director Julio Feng na palitan ng assistant, malamang nasasang-ayon si Director Julio Feng nang hindi nagsasalita. Bagamat hindi itinago ni Brian Ye ang orihinal na sama ng loob sa kanyang puso, at hindi nagpakita ng kahit kay-titing na intensyon na alagaan siya, hindi niya maiwasang mag-alala. Sa wakas nakarating na rin siya ngayon. In terms of position, kung magiging assistant ka ni Director Julio Feng, kung masisira ang future mo dahil sa hindi ka aya-ayang kasama ni Brian Ye, hindi ka talaga iiyak. Lumipas ang oras araw-araw. Lumaki ang reputasyon ni Brian Ye. Lumalago rin ang reputasyon ng ikatlong ospital ng Beijao. Bilang miyembro man ng North Suburbs 3rd Hospital o bilang kaibigan ni Brian Ye, dapat na maging masaya si Dr. Allison Zhao, ngunit sa kanyang puso, wala man lang nararamdamang kaligayahan, sa halip, lalo siyang nagiging matindi. Pakiramdam ko ay may mali, kahit isang bahagyang pagkabalisa sa aking puso. Sabi nga sa kasabihan, dapat may demonyo kapag nagkamali. Palagi niyang nararamdaman na ang pagganap ni Brian Ye sa mga huling araw ay ganap na hindi naaayon sa kanyang mababang ugali, at kahit na tila medyo mataas ang pag-uugali, na talagang abnormal. Ano sa lupa ang gusto mong gawin? Tinapos ng araw na ito ang huling araw ng biyahe at pinabalik sa hotel ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Pagkatapos manirahan, si Dr. Allison Zhao ay hindi umalis gaya ng dati, at hindi rin siya pumunta sa neurosurgery expert para magtanong tungkol sa larangan ng neurosurgery. Ang problema ay natagpuan si Brian Ye. Pagkapasok niya sa silid ni Brian Ye, dumiretso si Dr. Allison Zhao sa paksa at tinitigan si Brian Ye ng nakakapasong. Anong gusto mong gawin? Natigilan si Brian Ye. Ang ugali mo ngayon ay hindi mo style, anong ginagawa mo? Mas tahasang muling tanong ni Dr. Allison Zhao. What is not my style? I don't quite understand what you mean, Director Zhao. Ano ang ginagawa ko nitong mga nakaraang araw? Hindi ba't ginagawa lang ang tungkulin ko at ginagawa ang dapat gawin ng isang translator? Naramdaman ni Brian Ye na napakaingat na niya, ngunit talagang hindi niya inaasahan na mag-iingat si Dr. Allison Zhao at napansin pa rin niya ang kanyang abnormalidad.
Hindi maiwasang tumigas ang itsura ng mukha niya, pero agad din siyang ngumiti ng totoo. Bago ang huling sandali, may mga bagay na ayaw niyang malaman ng mga tao, ayaw niyang maapektuhan ang mood ng lahat, lalo na ang malungkot na paghihiwalay na madaling makakaapekto sa emosyon ng mga tao. Ang pagpapaliwanag sa mga historical relics ay tungkulin din ng isang translator. Sumimangot si Dr. Alison Zhao. Ipakilala at ipakita ang makasaysayang pamana ng ating bansang China sa mga dayuhang kaibigan, upang magkaroon sila ng mas malalim at higit na pangunawa sa ating sibilisasyong Chino. Siyempre ito rin ang aking tungkulin bilang isang tagapagsalin, at ito rin ang pangunahing layunin ng ating pagbisita. Isa na rito. Muling nanigas ang ekspresyon ni Brian Ye, ngunit agad ding nagpatuloy sa pagtawa. Malalim ang pag-aaral mo noon sa history. Tanong ni Dr. Alison Zhao. Ito. Konting libangan lang. May bakas ng kahihiyan at kahihiyan sa mukha ni Brian Ye. Alam niya na maraming balita at media ang nag-uulat sa kanyang malalim na background sa kasaysayan, kabilang sina Ginoong Feng at Vice Dean Manuel Zhao, na hindi pinuri ang kanyang malalim na kaalaman sa kasaysayan at kultura. Pero kung ano ang mga katotohanan, siya lang ang nakakaalam. Bago siya ay 9 na taong gulang, halos hindi siya nagbasa ng anumang mga libro sa bahay ampunan, simpleng pagkilala ng ilang mga salita. Pagkaraan ng 9 na taong gulang, siya ay inilabas ng matanda sa ampunan at dinala sa ibang bansa, maraming itinuro sa kanya ang matanda. Ang mga bagay-bagay, kabilang ang literacy, martial arts, at practice of longevity, maraming filosofiya sa buhay, ngunit hindi niya itinuro sa kanya ang kasaysayan at heograpiya at iba pang humanidad, dahil sa mata ng matanda, iyon lang ang walang kwentang kaalaman, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras upang matuto. At siya mismo ay walang interes sa aspetong ito. Natural, hindi siya maglalaan ng maraming oras sa pag-aaral. Ang kanyang pagkatuto at antas ng kasaysayan ng kaharian ng Huaxie, China ay talagang antas ng ilang mga mag-aaral sa junior high school sa China. Alam niya na ang Huaxie or Chinese Kingdom ay isang inapo ni Yan at Huang at ang Chinese Kingdom ay may kasaysayan ng 5,000 taon. Marami sa kanyang kaalaman sa kasaysayan ang natutunan kamakailan sa proseso ng pag-aaral ng Chinese medicine at ang kasaysayan ng traditional Chinese medicine. Ang dahilan kung bakit niya naipakita ang napakalalim na, makasaysayang pundasyon, nitong mga nakaraang araw ay talagang nakasalalay sa paggawa ng kanyang takdang aralin ng maaga. Araw-araw, pagkatapos malaman ng tungkol sa itineraryo ng mga eksperto ng Wellington, maghahanda siya ng maaga, pag-aaralang mabuti ang mga kaugnay na lugar na pupuntahan, ang makasaysayang background at mga kaugnay na materyales ng mga kaugnay na bagay na bibisitahin, at isusulat ang mga bagay na iyon. At memory ay kung ano siya ay napakahusay sa. Matapos makalusot at makapasok sa ikalawang yugto, lumakas din ang kanyang memorya. Ang pag-alala sa mga bagay na ito, natural na walang malalaking problema. Ang kanyang orihinal na intensyon ay subukan lamang ang kanyang makakaya at gumanap ng mas mahusay. Nais niyang ang mga eksperto sa Wellington ay matuto ng higit pa tungkol sa lungsod ng Chinese Kingdom at Tianjin City, at maging mas kontento sa hospitality ng Chinese Kingdom. Upang makumplito ang gawain ng pagtanggap ng Wellington Hospital ng mas perpekto, hindi ko inaasahan na ang mga reporter ay mapagkakamalan siyang isang taong may matibay na pundasyon sa kasaysayan. Hindi niya naisip na ipaliwanag ito, ngunit nang bigla niya itong maalala ay tila nahihirapan itong magpaliwanag, at base sa kanyang karanasan sa nakaraan, malamang na hindi maniwala ang iba sa kanyang paliwanag, at baka magkaroon na naman ito ng mga reporter. Nagdagdag ng mga artikulo at ulat tungkol sa kanyang memorya na higit sa tao. Tiningnan ni Dr. Alison Zhao ang kahihiyan at hiya na bumalatay sa mukha ni Brian Ye, at mas naging sigurado siya sa hula nito. Sinadya ni Brian Ye ang kanyang takdang aralin at kusa siyang kumilos, ngunit hindi lang niya ito ginawa. Magpatuloy sa pagtatanong, ngunit patuloy na magtanong, tungkulin mong makipag-chat sa mga reporter na iyon. Ito. Bilang miyembro ng North Suburb No. 3 hospital, dapat kong i-promote ang ospital. Hindi inaasahan ni Brian Ye na titigil si Dr. Alison Zhao, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting manhid sa kanyang anit. Bakit hindi mo naisip na tulungan ang ospital na i-promote ito? Malamig na tanong ni Dr. Alison. Nang makita si Dr. Alison Zhao, na patuloy na tumitig sa kanya ng walang humpay at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko, hindi maiwasan ni Brian Ye na maalala na pagkatapos ng huling operasyon, si Dr. Alison Zhao, ang beauty director, ay humihinga sa unang pagkakataon matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Nang hanapin siya ng internal medicine department, kinailangan niyang ilipat siya sa katigasan ng ulo ng neurosurgery. Bakit siya nakatitig sa kanya? Napangiti si Brian Ye nang walang magawa sa kanyang puso.
Ngunit dahil patuloy na nakatitig si Dr. Allison Zhao sa kanya, kinailangan din niyang kagatin ang bala at sagutin siya. Director Zhao, hindi pa ba nagbago ang sitwasyon ngayon? Nakita mo na. Ngayon alam na ng lahat na nagtapos ako sa Oxford University. Araw-araw akong tinatitigan ng isang grupo ng mga reporter. Kahit hindi ako kumilos, magre-report pa rin sila. Sinusulatan nila ang mga walang kabuluhang bagay, bakit hindi ako magkusa na makipag-chat sa kanila, bigyan sila ng ilang mga paksa, at mas positibo rin ba ang pagkukusa sa ospital. Walang magawa si Brian Ye, at seryosong tumingin kay Dr. Allison Zhao. Basically, seryoso na niyang sinagot si Dr. Allison Zhao. Kung ano ang ginawa niya sa mga araw na ito ay eksakto kung ano ang sinabi niya, at talagang iniisip niya iyon sa kanyang puso. Ang hindi lang niya sinabi kay Dr. Allison Zhao ay nagkusa siyang i-promote ang ospital dahil aalis na siya, at gustong gumawa ng higit pa para sa Beijing 3rd Hospital bago umalis. Hindi naman kasi talaga niya naisip na kailangan pang sabihin. Talaga po. Si Dr. Allison Zhao ay mayroon pa ring pagdududa sa kanyang mga mata, at palagi niyang nararamdaman na hindi ito ganoon ka-simple sa kanyang puso. Kung hindi, ano pa sa tingin mo ang magagawa ko, Director Zhao? Ngumiti ng mapait si Brian Ye. Nang makita ang ekspresyon ni Brian Ye, bagamat nararamdaman pa rin ni Dr. Allison Zhao na may mali sa kanyang puso, wala siyang maisip na anumang problema sandali, gaya ng sinabi ni Brian Ye, ano pa ang magagawa niya. Siguro masyado akong nag-iisip. Palihim na umiling si Dr. Allison Zhao sa kanyang puso, at hindi itinuloy ang pagsasalo-salo sa tanong na ito. Sa halip, lumingon siya at tumingin kay Brian Ye ng malalim, susunod na ang oras para sa tunay na pagpapalitan ng akademiko. May ideya ka ba? Hayaan mo na. Alam ni Brian Ye kung bakit biglang nagtanong si Dr. Allison Zhao ng tila walang ulong tanong, at magsisimula na sana siya ng mga tunay na pagpapalitan ng akademiko. Sa proseso ng pagpapalitan ng akademiko, natural lang na sumulat si Dr. Allison Zhao sa pangalan ngunit kabilang talaga sa thesis ni Brian Ye, pagkatapos ng lahat, ito lang ang akademikong tagumpay na maaaring makamit ng North Suburbs 3rd Academy. Pagkaraang tumahimik saglit, inangat niya ang ulo niya at sinabing, nang matapos ang pagsasalita, tila may hindi sapat na partikular, at kasama ang isang mapait na ngiti ay idinagdag, sana isa na lang akong tagasalin. Bagamat sa mga araw na ito, para makatayo sa huling pwesto, inayos ni na Vice Dean Manuel Zhao at Dr. Thomas Wang at ng kanilang mga pinuno ang huling trabaho na nagbibigay aliw sa mga eksperto mula sa Wellington Hospital, at sa parehong oras na nag-aambag sa huling post sa Beijing 3rd Hospital ay nagbigay na si Brian Ye ng kanyang sariling lakas at nagkusa na gumawa ng maraming bagay na hinding-hindi maipakikita ng kanyang pagkatao at sa publiko, at sa kanya ay hinding-hindi gagawin ng kanyang pagkatao at sa publiko. Marami siyang aspeto ng lakas. Ngunit kung hindi pa ito ang katapusan, ayaw pa rin ni Brian Ye na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Dr. Y sa huling operasyon. Palaging may pag-aalala sa kanyang puso na kapag lumabas ang operasyon ay maiisip ng mga tao ang pagkakakilanlan ni Dr. Z na ginamit niya noon. Kahit na ang pagkakakilanlan ni Dr. Z, ang matanda ay palaging pinuprotektahan ng husto, at hindi nag-iwan ng anumang mga pahiwatig tungkol sa matanda, si Brian Ye ay mayroon pa ring pag-aalala sa kanyang puso. Marahil ay medyo redundant ang kanyang pag-aalala. Malayo siya ngayon sa China. Ang mga mahiwagang puwersa sa ibang bansa ay hindi dapat mapansin ang maliliit na bagay na ito, ngunit ito ay isang bagay ng kaligtasan sa buhay. Nadama ni Brian Ye na gaano man siya kaingat, hindi siya dapat mag-overstate. Naiintindihan ko. Tumango si Dr. Allison Zhao. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Brian Ye, naiintindihan pa rin niya ang ibig sabihin ni Brian Ye. I will try my best. Nag-isip sandali si Dr. Allison Zhao, at pagkatapos ay seryosong sinabi kay Brian Ye. Salamat. Baka sa mukha ni Brian Ye ang pasasalamat. Alam niya na ito rin ay isang napakahirap na bagay para kay Dr. Allison Zhao. Hanggat pinag-uusapan ng mga eksperto sa Wellington Hospital ang papel, tiyak na magtatanong sila tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng siruhano, si Dr. Y. Bilang may-ari, si Dr. Allison Zhao ay kailangang harapin ang matinding panggigipit para tumanggi na sagutin ang tanong na ito. Bilang karagdagan, para kay Dr. Allison Zhao, sa harap ng taga-disenyo ng kanyang tunay na thesis, dapat niyang dalhin ang plano sa operasyon sa kanyang sarili, at harapin ang mga katanungan at mga tanong ng mga nangungunang eksperto sa Wellington Hospital, kung saan siya ay napakamagalang na mga eksperto tulad ni Dr. Wally ay nasa loob nito, kaya ito ay magiging isang bagay din ng matinding pressure. Magsisimula na ang formal na pagpapalitan ng akademiko.
Sa mga araw na ito, medyo kinakabahan ang media, mga mamamahayag, at maraming mga medikal na eksperto na sumusunod kay Brian Ye at ang mga eksperto mula sa pagbisita ng Wellington Hospital sa China. Ang lahat ay hindi nag-aalala tungkol sa kahusayan ni Brian Ye sa Ingles. Ang kahusayan ni Brian Ye sa Ingles ay kinilala ng mga tagasalin at maraming propesyonal na tagasalin sa Ingles. Ngunit ang lahat ay medyo nag-aalala. Maaari bang maging isang propesyonal na tagasalin si Brian Ye? Sa akademikong pagpapalitan, maraming mga terminong pang-akademiko. Ito ay iba sa pang-araw-araw na komunikasyon, at maraming propesyonal na bokabularyo ang napakabihirang at kailangang maging tumpak. Kapag nawala ang pagsasalin, ito ay 1,000 milya ang layo at ito ay magiging isang biro. Lalo na kapag ang ating antas ng akademiko ay seryosong mas mababa kaysa sa kabilang partido. Kahit na pansamantalang kumuha ang North Suburb No. 3 hospital ng ilang kilalang neurosurgery expert mula sa Yanjing City upang suportahan ang eksena, ang North Suburb No. 3 hospital ay mas mababa pa rin sa Wellington Hospital sa akademikong antas. Napakalalim ng gilid, not to mention the other ones, yung 2 tao lang nina Dr. Wally at Dean Carlos ang nakaupo, malayo na sila sa gilid. Higit pa rito, sinuri ng lahat ang natitirang mga miyembro ng koponan ng dalubhasa ng Wellington Hospital. Maliban sa 2 bagong doktor, kahit na ang iba ay hindi gaanong sikat kaysa kina Dr. Bell at Dean Carlos, lahat sila ay pambihira. Nag-publish siya ng maraming mga akademikong papel sa mga nangunguna sa mundo na mga magazine at journal na may mga epekto tulad ng The Lancet, at ang mga ito ay itinuturing na medyo maliit sa mundo. Sa makatuwid, sa kasong ito, ang gawain at presyon ng pagsasalin ay partikular na mahusay. Dapat ay walang anumang pagkakamali, at mas mabuti na magkaroon ng medyo mataas na antas ng propesyonal, na makakatulong sa Beijousan. Ang mga eksperto dito ay nagpapaliwanag at nagsusuri ng mga tanong ng isa't isa. At dahil sa pagganap ni Brian Ye sa mga araw na ito, ang mga inaasahan ng lahat para kay Brian Ye ay naging mas mataas. Kung may inaasahan, magkakaroon ng pag-aalala. Kung mas mataas ang inaasahan, mas malakas ang pag-aalala. Ngunit para sa problemang ito na hindi mabilang na mga tao ay nag-aalala na hindi sila makatulog, hindi man lang tinanong ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. Matapos itanong ang 2 tanong na mas inaalala niya, diretsyong umalis si Dr. Allison Zhao. Hindi siya nagtanong, hindi dahil nag-aalala siyang mapilitan si Brian Ye, o dahil wala siyang inaasahan kay Brian Ye, kaya hindi siya nag-alala. Hindi siya nagtanong, dahil alam niyang hindi na kailangang itanong ang tanong na ito. Dahil nakita niya ang lakas ni Brian Ye sa propesyonal na larangan ng neurosurgery, at nakita niya ang kahusayan ni Brian Ye sa Ingles nitong mga nakaraang araw, napakalinaw niyang ito ay isang ganap na kalabisan na tanong at hindi nangangailangan ng anumang pag-aalala. Umalis si Dr. Allison Zhao. Hindi na bumalik si Brian Ye sa kama at nagsimulang magtanim, at hindi rin siya nagsimulang maghanda para sa araling bahay na kailangan niya para sa susunod na araw, tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Ang sumunod na araw ay mga propesyonal na palitan, at gaya ng naisip ni Dr. Allison Zhao, si Brian Ye ay walang pag-aalala tungkol sa mga propesyonal na palitan, lalo pa sa paggawa ng anumang araling bahay. Dahil ang layunin ay maging isang komprehensibo at sistematikong superdoktor, ang matanda ay nagsimulang sadyang gabayan at turuan siya noong unang panahon upang malinang niya ang kanyang interes sa maraming aspeto. Sa medisina, si Brian Ye ay gumastos ng halos anumang paksa. Pagkaraan ng ilang oras sa pag-aaral, bagamat maraming propesyonal na larangan, lalo na ang panloob na medisina, marami ang hindi niya nagawa ang kanyang makakaya upang matuto at magsaliksik, ngunit mayroon lamang ilang pag-unawa at pagkatuto sa simpleng paraan, ngunit bilang pagsasalin lamang sa mga tuntunin ng ganitong uri ng simpleng pag-aaral at pag-unawa, ito ay ganap na sapat at matatawag na propesyonal. Kahit na gusto niyang isalin ang mga larangang ito ng panloob na medisina, lubos siyang nagtitiwala na hindi niya kailangang gumawa ng anumang takdang aralin. Higit pa rito, ang larangan ng neurosurgery ay masasabing isa sa pinakamagagandang lugar ni Brian Ye, at gumugol siya ng maraming oras dito. Ang pagsasaliksik ng may lakas, ang antas ay umabot sa antas na si Dr. Allison Zhao, isang magandang direktor, ay mas mababa, at maging ang mga nangungunang eksperto sa mundo ay iba ang tingin dito. Bakit kailangan mong gawin ang iyong takdang aralin ng maaga? Ngunit ang puso ni Brian Ye ay medyo nag-aalala tungkol sa pagpapalitan ng akademiko simula bukas. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang mga problema sa pagsasalin, lalo pa ang kahihiyan ng Beijou 3rd Hospital. Sa kanyang opinyon, ang pagpapalitan ng akademiko ay hindi isang kompetisyon. Dapat na determinado ang nanalo, hindi banggitin, kahit na ito ay isang kompetisyon. Talagang may puwang sa lakas, at walang dapat ikahiya na matalo sa iba.
Bumalik ka lang at magtrabaho ng husto, matuto mula sa kanila, at makipagsabayan sa kanila. Nag-aalala pa rin siya sa papel. Bagamat nangako si Dr. Allison Zhao na dadalhin ito pababa, medyo hindi pa rin siya mapalagay, iniisip kung may anumang aksidente. At sa mga araw na ito, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, o mas tumpak, mula nang marinig niyang bibisita ang Wellington Hospital, medyo hindi na siya mapalagay sa kanyang puso. Kaya lang, nang matanggap ng mga tao ang Wellington Hospital, nakita nila pagkatapos dumating ng personal sina Dr. Bell at Dean Carlos, mas tumindi ang kanyang pagkabalisa. Hindi nawala ang kanyang pagkabalisa nitong mga nakaraang araw, bagkus ay naging mas matindi. Palagi niyang nararamdaman na ang grupong ito ng mga tao sa Wellington ay medyo kakaiba, at mas kakaiba ang pagpili sa North Suburb 3rd Hospital. Sa mga araw na ito, sinubukan din niyang magtanong tungkol sa mga dahilan kung bakit sila bumisita sa China mula sa mga bibig nina Dr. Bell at Dean Carlos, ngunit sa kasamaang palad, ang matandang fox, si Dean Carlos, ay palaging may napakahigpit na tono, at ang malaking bibig ni Dr. Bell ay simpleng ugat. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta para bisitahin ang Beijing 3rd Hospital nila. Para naman sa ibang tao, parang hindi nila alam kung bakit ang Beijing 3rd Hospital ang napili nila. Kalimutan mo na, huwag ka masyadong mag-isip. Walang kwenta ang mag-isip ng sobra. Kahit na ano, kung ano ang dapat dumating ay darating. Gumawa ng isang hakbang at magbilang ng isa pang hakbang. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, pag-iisip tungkol sa lahat ng mga posibilidad ng pagbisita sa Wellington Hospital, at pag-iisip ng mabuti tungkol sa iba't ibang sitwasyon na maaaring mangyari sa susunod na proseso ng pagpapalitan ng akademiko, sa wakas ay natuklasan ni Brian Ye na, talagang imposibleng hulaan kung ano, at hindi rin ito mahulaan kung ano ang maaaring mangyari, lalo na ang gumawa ng anumang paghahanda ng maaga. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsumikap upang linangin at pagbutihin ang kanyang lakas, habang kasabay nito ay maging mas mapagbantay, at maging handa sa lahat ng uri ng hindi inaasahang sitwasyon na maaaring hindi maisip. Sa walang magawang buntong hininga, umiling si Brian Ye at nagpasya na huwag ipagpatuloy ang pag-iisip ng walang kabuluhan at pag-aaksaya ng mga selula ng utak. Umakyat sa kama at nakaupo na naka-crosslegged, sinimulan ni Brian Ye na takutin ang kanyang isip, tahimik na dinala ang kanyang formula, at nagsimulang magsanay. Nang si Brian Ye ay nagsimulang magtanim ng cross-legged, sa isang silid na hindi kalayuan kay Brian Ye, isang medyo may edad na blonde na lalaki ang maingat na nilock ang pinto, isinara ang bintana, hinigpitin ang mga kurtina, at pagkatapos ay maingat akong naglabas ng isang cellphone at nag-dial ng numero. Kung narito si Brian Ye, tiyak na makikilala niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isang doktor na nagngangalang Mr. Morgan sa grupong eksperto na bumibisita at nakikipag-usap sa Wellington Hospital. Si Mr. Morgan ay hindi mahalata sa pangkat ng mga eksperto. Mukha siyang normal na puting tao at may ordinaryong resume. Siya ay hindi isang partikular na kilalang eksperto. Halos hindi siya napapansin ng marami. Ngunit sa proseso ng paglalakad sa Yanjing City kasama ang expert team sa mga araw na ito, maraming tao mula sa Chinese Kingdom ang may napakagandang impresyon sa kanya. Kung ikukumpara sa ibang mga eksperto sa Wellington Hospital, mas kahanga-hanga ang hitsura niya. Easygoing at mas mabait, lahat ng tao sa China ay tila mas palakaibigan, na may mapagpakumbaba at palakaibigang ngiti sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, si Mr. Morgan, na may hawak na telepono sa silid sa oras na ito, ay walang kahit kaunting ngiti sa kanyang mukha sa harap ng iba, at ang kanyang ekspresyon ay mas maingat at solemn. Sa sandaling i-dial niya ang numero, ang ekspresyon sa mukha ni Mr. Morgan ay naging lubhang magalang, at maging ang kanyang mga mata ay nagpakita ng magalang na tingin mula sa puso. Mr. Morgan, paano na? Nahanap mo na ba lahat ng iniimbestigahan mo? Mabilis na nakonekte ang tawag, at isang malamig na boses ang nagmula sa mikropono. Dear Mr. Gregor, hindi pa. Baka sa mukha ni Mr. Morgan ang kahihiyan, sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya upang mag-imbestiga, ngunit ang Huoxia or Chinese Kingdom ay tila walang ideya tungkol sa pagkakakilanlan ni Dr. Y. Mula sa impormasyong kasalukuyang makukuha, maliban kay Dr. Allison Zhao Ji bukod dito, tila walang ibang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Dr. Y. May paraan ba para magtanong mula sa bibig nitong si Dr. Allison Zhao? Tahimik ang boses sa mikropono. Bukas ay exchange meeting. I will try my best to put her pressure and make her speak. Mabilis na sabi ni Mr. Morgan. Paano ang mga pagsisiyasat sa ibang direksyon? Tanong ulit sa microphone. Wala pa akong nakitang katibayan sa ngayon. Minsan ay tinanong ko ang old man Dr. Wally, ngunit hindi niya ito maisip. Magalang na sagot ni Mr. Morgan. Nasaan ang ace na iyon?
Ang kanyang Chinese na apelyido ay Ye, maaaring siya iyon. It shouldn't be very likely. Although nakakagulat talaga ang performance niya, I have checked all the relevant information about him. As far as I know, wala siyang history of working in the field of neurosurgery. There are more for the discussion of the theory. I asked Dr. Bell, and Dr. Bell has never seen him actually perform an operation. Kaya naman, napakababa ng posibilidad na makumplito niya ang operasyon na iyon. Umiling si Mr. Morgan, pero magpapatuloy ako sa pagtitig sa kanya. Well, very good. Mr. Morgan, you are doing the right thing. You can't give up any clues until the last minute. Ang tono sa ibabaw ng mikropono ay nagpakita ng pahiwatig ng papuri. Mahal na Ginoong Gregor, kung ayaw pa rin ni Dr. Allison Zhao na ihayag ang pagkakakilanlan ni Dr. Y bukas, kailangan mo bang kumilos? Nakarinig ng kislap ng papuri mula sa mikropono, baka sa mukha ni Mr. Morgan ang kagalakan, ngunit kaagad, naging solemn na muli ang kanyang ekspresyon, at tinanong niya ang layunin ng kanyang pagtawag ngayon. She has an unusual background in China. Don't act on her without my instructions. Sa kabilang panig ng mikropono, sa isang suit at leather na sapatos, na may meisla na buhok at walang batik na leather na sapatos, si Gregor ay natahimik sandali, at pagkatapos na gumawa ng isang tiyak na balanse at pag-iisip, sinabi niya ng dahan-dahan. Bagamat napakahalagang magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Dr. Y, iniisip ang tungkol sa pagkakakilanlan at background ni Dr. Allison Zhao, pinahintulutan pa rin siya ng rasyonalidad na sugpuin ang nakatutuwang ideya. Bago ang mga kaayusan ay ginawa, hindi na nila sila maaaring pukawin ngayon. Ng China. Naiintindihan ko. Napatingin sa kanya si Mr. Morgan at mabilis na sinabi. Napakalaki ng background nitong si Dr. Allison Zhao. Kahit si Mr. Gregor ay nagsabi na hindi siya makagalaw. Ibinaba ang telepono, hindi maiwasan ang mga mata ni Mr. Morgan na ipakita ang isang dampi ng pagkagulat at pagkabigo. Mula nang tumuntong siya sa lupain ng China, nabighani siya sa magandang doktor na si Dr. Allison Zhao. Palagi niyang iniisip kung kailan niya magagawa my dear Fangze, sa kasamaang palad, si Dr. Allison Zhao ay palaging malamig sa kanya nitong mga araw na ito, wala siyang pagkakataong magsimula, at dahil sa kahalagahan ng misyon ng paglalakbay na ito sa China, hindi siya nang ahas. Masyadong maraming publisidad ang dapat ikabit. Naisip niya noong una na kung inutusan siya nitong kumilos sa pagkakataong ito, magagawa niyang samantalahin ang pagkakataong ito para i-refresh ang sarili. Iniisip ang maputi at malambot na balat ni Dr. Allison Zhao, ang katanji tanging tampok ng mukha, matangkad at matigtig, halos hindi bababa sa figure ng kanilang mga babaeng European, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang mag-init, ngunit ang mainit na ito ay agad na naging isang hindi masabi na pagkawala. Dahil iniutos ni G. Gregor na huwag lumipat, alam niya na ito ay ganap na hindi dapat ilipat. Kahit na nasa puso niya at may mga ideya siya, hindi siya dapat matitinag. Huwag nating sabihing nasa China siya ngayon. Sa site, ang kaguluhan ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan, kahit na siya ay tumakas mula sa China nang nagkataon, pagkatapos bumalik, ang galit ni Mr. Gregor ay hindi isang bagay na maaari niyang hawakan. Alam na alam niya ang ugali ni Mr. Gregor, at mas malinaw pa ang nangyari laban sa kalooban ni Mr. Gregor. Gaano man kaganda ang kagandahan, ang buhay ay hindi kasing halaga ng buhay. Lamang kapag ikaw ay buhay na maaari mong tamasahin ang lahat at tamasahin ang higit pang mga kagandahan. Agad-agad ayusin mo ang dalawa para sa akin, hindi, tatlong babaeng Chino. Diretsyong kinuha ng desperado na si Mr. Morgan ang telepono at nag-dial ng numero. Walang pagkakataon si Dr. Allison Zhao, ngunit nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng ibang mga babaeng Chinese. Iniisip ang mahiyain at mahiyaing ekspresyon ng mga babaeng Chinese sa kama at ang maselang laman, muling nag-init ang mga mata ni Mr. Morgan. Ang kagandahan at kagandahan ng mga babaeng inchik ang maibiging damdamin ay isang bagay na hindi pa niya naranasan sa mga babaeng iyon sa Europa. Pagkababa ng telepono, binuksan ni Mr. Morgan ang pinto at lumabas ng kwarto. Matapos tingnang mabuti ang koridor, humakbang siya at naglakad papunta sa elevator ng hotel. Natural na imposibleng mag-isa siyang magbukas ng pinto dito. Ito ay ginawa sa isang magandang silid, pagkatapos ng lahat, sa ibabaw, siya pa rin ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang eksperto sa Wellington Hospital. Tuwing gabi kapag may ibang nag-aayos, inaayos niya ito sa ibang kwarto sa itaas. Sa sandaling lumakad siya patungo sa elevator, naisip niya ang napakagandang pakiramdam na mararanasan niya, puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Maaga kinaumagahan. Dumating na sina Ginoong Feng, Vice Dean Manuel Zhao at iba pa sa lobby ng hotel upang salubungin si Brian Ye.
Pagkatapos ng almusal ng mga eksperto sa Wellington Hospital, dinala nila sila sa North Suburb No. 3 Hospital. Brian, dapat okay na rin pagkatapos ng ilang sandali. Nakaupo sa kotse patungo sa North Suburb 3rd Hospital, tumingin si Ginoong Feng kay Brian Ye na may ngiti sa kanyang mukha. Si Vice Dean Manuel Zhao at ang iba ay tumingin din kay Brian Ye. Bagamat ang pagganap ni Brian Ye sa mga araw na ito ay ganap na nalampasan ang kanilang mga sorpresa, ang lahat ay lubos na nagtitiwala sa lakas ni Brian Ye, ngunit tulad ng mga reporter sa labas at ng mga tagahanga ni Brian Ye, sila ay labis na nag-aalala tungkol sa mga susunod na akademikong pagpapalitan. Sa panahon ng proseso, may bakas ng hindi masabi na tensyon at pag-aalala. Ginoong Feng, ano ang ibig mong sabihin? Natigilan si Brian Ye saglit. Nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ni na Ginoong Feng at Vice Dean Manuel Zhao, nag-react siya na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Please rest assured, Ginoong Feng at Vice Dean Zhao, I will definitely do your best to complete the task. Well, I believe in your ability. Kahit si Dr. Wally ay pinupuri ka. Wala dapat problema. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ginoong Feng. Iniisip ang sitwasyon na tiningnan ni Dr. Wally kay Brian Ye nitong mga araw na ito, sa wakas ay nabawasan ang tensyon sa kanyang puso. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Vice Dean Manuel Zhao, ngunit kasabay ng pagngiti niya, medyo wala rin siyang magawa. Bagamat hindi siya nakakaintindi ng Ingles, alam ni Wen Xizang ang kaunting Ingles. Alam na niya na ang mga talentong Chino ay nasa mga araw na ito. Sa kanyang pagpapalitan, patuloy niyang hinikayat si Brian Ye na pumunta sa Wellington Hospital. Sa presensya ng kanyang amo, direktang naghuhukay sa kanyang sulok, tinatayang ito ang ginawa ni Huaxia. Gayunpaman, ang katayuan ng TCM specialist ay masyadong mataas, at si Dean Carlos ay humihingi ng tawad sa kanya, kaya maaari lamang niyang ituring ito bilang kamangmangan, gayunpaman, hindi siya nakakaintindi ng Ingles. Speaking of Huaxia, naramdaman agad ni Brian Ye na malaki ang ulo niya. Ang paranoia na ito ay ang kanyang bangungot. Palagi niyang nararamdaman na si Dr. Allison Zhao ay sapat na paranoid, ngunit kung ikukumpara kay Dr. Bell, siya ay walang kulang sa isang malaking bagay. Simula nang mahaba ang pag-uusap nila ni Dr. Bell noong araw na iyon, pinagmamasdan siya ni Dr. Bell, basta malaya siya. Siya ay tatakbo para makipag-chat sa kanya, para hikayatin siyang pumunta sa Wellington Hospital, at hikayatin siyang lumipat sa neurosurgery. Kung hindi magagalit si Dean Carlos paminsan-minsan at pipigilan siya, hindi rin matatapos ni Brian Ye ang kanyang trabaho ng normal. At ang nagpalaki ng ulo ni Brian Ye ay ang lalaking ito na malaki ang bibig ay hindi pa rin naaabala, madalas na nagsasalita at nagsasabi ng isang bagay na lubhang hindi komportable. Sa kabutihang palad, sina Ginoong Feng, Vice Dean Manuel Zhao at iba pa ay hindi nakakaintindi ng Ingles, kung hindi. Akala niya diretsong paalisin si Brandon. Brian, ito ba ang ospital na pinagtatrabahuhan mo? Mukhang sira ang pintong ito ha. Masyadong luma ang gusali. Katatapos lang ng sakit ng ulo ni Brian Ye, at sa sandaling huminto ang sasakyan, nagsalita si Dr. Bell. Ito ay dahil ang aming ospital ay may mahabang kasaysayan. Galit na tugon ni Brian Ye, hindi sila pinansin, at direktang sinabi kay Dean Carlos at sa kanila, Dear Dean Carlos, ito ang aming ospital, ito ang aming outpatient na gusali. Habang dinadala sila sa ospital, ipinaliwanag ko sa kanila ang bawat gusali sa ikatlong ospital ng Beijao at ang kasalukuyang sitwasyon ng ikatlong ospital ng Beijao. Kahit na si Dean Carlos at ang iba ay halatang bigo sa mga pasilidad ng hardware at medikal na kapaligiran ng North Suburb No. 3 Hospital. Alam nilang hindi magandang ospital ang North Suburb No. 3 Hospital, ngunit hindi pa rin nila inaasahan na napakaliit at napakahirap ng ospital na ito. Ngunit natural na hindi sila magiging hindi mapanghimasok gaya ni Dr. Bell. Sa harap ng mga masters tulad ni na Vice Dean Manuel Zhao at Brian Ye, sinusubukan pa rin nilang huwag magpakita ng pagkabigo at paghamak. Kahit si Dean Carlos ay sinusubukan pa rin itong hanapin. Pinuri ng wika ang ikatlong ospital ng Beijao. Sa kasamaang palad, sa mahabang panahon na paghahanap, wala talaga siyang mahanap na bokabularyo. Magagamit lang niya ang isang bokabularyo na sinabi ni Brian Ye kanina. Ang iyong ospital ay talagang may mahabang kasaysayan. Bagamat hindi makaintindi ng Ingles sina Vice Dean Manuel Zhao, Ginoong Feng at iba pa, sino sila? Anong paningin? Paano may tatago sa kanila ang mga ekspresyon ng mga dayuhang ekspertong ito? Pero wala silang choice. Ang ikatlong ospital ng Beijao ay talagang isang maliit na ospital. Maaari nilang hayaan ang mga kawani ng ospital na linisin ang ospital ngayon, malinis na malinis, at paganahin silang maging mas dedikado at magtrabaho ng mas mabuti ngayon.
Pero walang paraan para biglang i-upgrade ang hardware ng ospital, lalo na ang external hardware, iyong mga lumang gusaling inpatient, kahit na remodel lang, magtatagal. Dear Dean Carlos, pakiramdam mo ay napakaliit ng ospital natin at masyadong luma ang inpatient building natin, pero hindi mo dapat alam kung ilang tao ang tumatanggap sa ospital natin sa isang araw. Tiningnan ni Brian Ye ang pagkabigo na kumikislap sa mga mata ng mga eksperto sa Wellington Hospital, maging ang hitsura ng pang-aalipusta at pang-aalipusta, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago, at ang gilid ng kanyang bibig ay nagtanong na may bahagyang ngiti. Ilang tao? Pinaikit ni Dean Carlos ang kanyang mga mata. Sa mga araw na ito, madalas akong nakikipag-ugnayan kay Brian Ye, at medyo naiintindihan niya si Brian Ye. Alam niya na ang hitsura na ito ay mukhang napakalambot, puti at tahimik, at ang maamo at eleganteng Chinese na henyo. Sa katunayan, hindi siya isang magandang pinaggapasan sa kanyang mga buto. Sa mga araw na ito, sila hanggat ang mga ekspertong ito ay nagpapakita ng kawalang kasiyahan sa ilang mga aspeto ng China, sila ay sasalungat sa kanya, lalo na ang taong ito, na pinuri niya ng maraming beses. Alam niyang may layunin ang biglaang tanong ni Brian Ye, ngunit sinunod pa rin niya ang mga salita ni Brian Ye na magtanong. Ito ba ay dahil pagkatapos matuklasan na hindi nila gusto ang kanilang hardware, gusto nilang gamitin ang kakayahan ng kanilang doktor na lumaban para patunayan ang kanilang lakas? Si Charles at ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay malabo na nahulaan ang intensyon ni Brian Ye, at isang nakakatawang ekspresyon ang lumitaw sa gilid ng kanilang mga mata. Paano nila maihahambing ang kakayahan ng doktor? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Sa mundong ito, gaano karaming mga doktor sa ospital ang maihahambing sa kanilang Wellington? Sigurado ako na ang data na ito ay hindi malinaw sa aming Vice Dean Zhao, kaya hayaan ang aming Vice Dean Zhao na sabihin sa iyo. Bahagyang ngumiti si Brian Ye, at ibinaling kay Vice Dean Manuel Zhao ang kanyang mga mata. Vice Dean Zhao, sabihin mo sa kanila, ano ang pang-araw-araw na pag-inom ng ating ospital? Ang bilang ng mga pasyente sa aming ospital ay hindi naayos, ngunit sa pangkalahatan, ito ay nagbabago sa paligid ng 10,000. Kapag maraming tao sa peak times, ito ay kasing taas ng 12,000. Kahit na karaniwan, ito ay karaniwang higit sa 7,000. Bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin ni Brian Ye, casual pa rin siyang nagbigay ng istatistika. Bilang dekano ng ikatlong ospital ng Beijing at isang matandang dekano na nagtrabaho sa ikatlong ospital ng Beijing sa loob ng maraming dekada, natural na malinaw si Vice Dean Manuel Zhao tungkol sa bilang ng mga pagbisita sa ospital. 12,000 tao. Mahigit 7,000 tao. Nang marinig ang mga numerong sinabi ni Brian Ye, muling tumingin ang mga doktor sa Wellington Hospital sa gusaling nasa harapan nila, at pagkatapos na isipin ang tungkol sa mga gusaling binisita nila kanina, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi maiwasang matigil. Sa ganoong kaliit na ospital, aabot sa 10,000 ang mga doktor kada araw. Ilang doktor ang nasa ospital mo? Nakikita mo ba ang napakaraming pasyente? Nagtagal bago gumaling ang isang doktor sa Wellington at hindi napigil ang magtanong. President Zhao, ano ang bilang ng mga doktor sa ating ospital? Muling nabaling ang tingin ni Brian Ye kay Vice Dean Manuel Zhao. Bukod sa mga intern, ang aming ospital ay may kabuuang 751 opisyal na doktor, kabilang ang 80 punong manggagamot at 221 kasamang punong manggagamot. Sumulyap si Vice Dean Manuel Zhao kay Brian Ye, at nagpahayag ng isa pang istatistika. 751. Ang mga eksperto sa Wellington Hospital, pagkatapos makinig sa data na ito, ang lahat ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay natulala muli, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. 751 mga doktor, ginagamot ang libu-libong mga pasyente. Ano ang konseptong ito? Sa karaniwan, ang isang tao ay kailangang makakita ng higit sa 100 mga pasyente. Superhuman ba ang mga doktor nila? Brian, niloloko mo ba ako? Napatulala si Simon Hua kay Brian Ye. I'm not joking with you. You can find this data if you are interested. Mahinahong sabi ni Brian Ye. Ngunit, paano magiging abala ang iyong doktor na makakita ng higit sa 100 tao araw-araw na tulad nito? At ang kakayahan ng doktor ay hindi nasusukat sa bilang ng mga doktor. Higit sa lahat, ang rate ng tagumpay sa pagpapagaling ng sakit. Isang eksperto mula sa Wellington Hospital ang nagtanong, at pagkatapos ay tila may bigla siyang naalala, malamig na sumimangot. Sobrang abala talaga. Sumulyap si Brian Ye sa nagtatanong na eksperto, pagkatapos ay sa mga eksperto sa Wellington Hospital, sina Vice Dean Manuel Zhao at Ginoong Feng, na tumingin sa kanya ng may pagkabigla o pagdududa sa kanilang mga mukha.
Human, saka ibinoling ang tingin sa medyo sira-sirang inpatient building sa likod niya, at medyo naging mabigat ang tono niya, tao rin ang doktor natin, at kahit physically, hindi siya kasing lakas ng mga Europeo. Siyempre masyadong abala ang mga doktor natin para makakita ng daan-daang tao, at siyempre pagod na pagod at nakakapagod. Kung lampasan mo ang iyong katawan, makikita mo ang daan-daang tao sa isang araw. Siyempre, ang rate ng tagumpay ng paggamot ay hindi kasing taas ng sa iyo, at ang pagkakataon ng pagkakamali ay tataas ng malaki. Bumigat ng bumigat ang mukha ni Brian Ye, sinasabi ko sa iyo ang layunin ng mga numerong ito, at ayaw kong sabihin sa iyo kung gaano kalakas ang ating mga doktor. Gusto ko lang sabihin sa iyo kung gaano kahusay ang ating mga doktor. Mahusay. Nasa harap lang ang ating mga doktor sa nakikita mo. Sa mga sira-sirang gusali na iyong minamaliit at hinahamak, sa isang kapaligiran sa trabaho na hindi maganda at hindi komportable, sobra sa 10 beses sa isang araw ang average nila. Sa isang oras, daan-daang pasyente ang nagamot, o higit pa. Their medical skills are definitely not as superb as yours, and their cure rate is not as high as yours. Wala kasing daming papers ang naipublish nila, pero nakakasigurado ako na ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot ng bawat isa sa kanila ay hindi mo mapapantayan. Off. Ang mga sakit ng bilyon-bilyong tao sa ating bansa ay dinadala ng mga doktor na ito na hindi savvy sa iyong opinyon. Sa isang mahirap na kapaligiran sa iyong opinyon, sila ay labis na nagtrabaho sa kanilang sarili. Mahina at malakas ang tono ni Brian Ye, umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang eksperto sa Wellington na nagtanong sa kanyang talumpati ay tahimik. Nipatikip ang bibig ni Dr. Bell, at bumaba ang ulo. Natahimik ang tingin ni Dean Carlos. Natahimik din ang ibang mga eksperto sa Wellington Hospital. Kahit na medyo hindi sila komportable sa tono ng pananalita ni Brian Ye, kailangan din nilang aminin na totoo ang sinabi ni Brian Ye. Ang mga doktor sa China ay talagang mahusay, talagang kamangha-manghang. Natahimik si Ginoong Feng. Natahimik si Vice Dean Manuel Zhao. Ang kanilang mga tingin ay tumingin kay Brian Ye, na nagpakita ng kakaibang mabigat na kulay sa kanyang mukha, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang mga gusali ng ospital, pati na rin ang malabong nakikitang mga figure na nakasuot ng puting Amerikana na abala sa loob. Biglang medyo nabasa yung eye sockets. Oo, ang kanilang mga doktor o medikal na kasanayan ay hindi mataas, ngunit sila ay talagang mahusay. Sa populasyon na higit sa 1 bilyon sa China, ilang pasyente ang mayroon araw-araw. At ilan ang mga doktor sa Huaxia Kingdom or Chinese Nation sa kabuuan. Ang mga limitadong doktor na ito ang nag-overwork sa daan-daang milyong pasyente. Hindi naman siguro mataas ang cure rate nila, pero kahit 50% ang cure rate nila, daan-daang milyon ang kabuuang bilang ng mga gumaling. Higit pa, na may modernong kaalaman at antas ng medikal, para sa mga ordinaryong tao, para sa mga pasyente, para sa karamihan ng mga karaniwang sakit, ang rate ng pagpapagaling ay hindi 100%, ngunit 75% ay tiyak na naroroon. Dahil sila ay ipinanganak sa China at lumaki sa China, para dito, dahil sa nakasanayan na nila, hindi nila ito pinansin at hindi naisip na ito ay napakagandang bagay. At iyong mga doktor, karamihan sa kanila ay sanay na sa mga ganyang overloaded na trabaho, kahit paminsan-minsan ay nagrereklamo pa rin. Iilan sa kanila ang nag-iisip kung gaano sila kagaling. Ngunit ito ay ang ugali na ito ay ang ganitong uri ng hindi magandang pakiramdam, na ito ay talagang mahusay. Sa halip, si Brian Ye ang bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, at nakita niya ito ng mas malinaw kaysa sa kanila. Mas malalim na damdamin. Natahimik din ang mga katulong na sina Wen Zhang at Assistant Philip Zeng. Parehong nakaramdam ng kung anong humaplo sa kanilang puso. Pakiramdam ng mga reporter na nakasunod sa likod dala ang kanilang mga kamera ay parang may naantig sa kanilang mga puso. Bigla silang tumahimik, at kahit saglit, kahit ang mga tala ay nakalimutan. Sa kabutihang palad, ang lens ay palaging kapag ito ay nakabukas, ito ay automatikong naitala, kaya hindi ko pinalampas ang sandaling ito, ang hitsura sa mga mukha ng mga eksperto sa Wellington, ang hitsura ni Brian Ye, o ang hitsura ng sinumang naruroon. Ang aming ospital ay isa lamang sa maraming mga ospital sa China. Ang mga doktor sa aming ospital ay hindi ang pinakamahirap. Mayroon ding ilang mas malaki at mas kilalang mga ospital. Ang mga doktor na nagtatrabaho doon ay pagod at mas mahirap araw-araw. Nang bumalik ang tingin ni Brian Ye sa mga mukha ng mga eksperto sa Wellington Hospital, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bumalik sa kalmado, at ang kanyang tono ay napakalma, na parang nagsasabi lang siya ng isang napakakaraniwang katotohanan. Ngunit kung mas mahinahon ang tono ni Brian Ye, mas hindi kayang pakalmayan ang puso ng mga nakikinig.
Lalo na sina Vice Dean Manuel Zhao at Ginoong Feng, ang kanilang mga mata ay puno ng luha, maging ang katulong ni Wen Zhang, ang kanilang mga mata ay basa-basa, maging si Assistant Philip Zeng ay ibinaba ang kanyang ulo. Bilang isa sa mga medikal na kawani, habang ipinagmamalaki at ipinagmamalaki nila ang kadakilaan ng mga ordinaryong doktor, nakakaramdam din sila ng hindi masabi na bigat sa kanilang mga puso. Sa partikular, ang dalawang pinuno, sina Vice Dean Manuel Zhao at Ginoong Feng, ay hindi mailarawang mabigat. Ang labis na trabaho at dedikasyon ng mga medikal na kawani ay walang alinlangan na mahusay, at bawat isa ay karapat-dapat sa pagmamalaki at pagmamalaki, ngunit ang gayong kadakilaan ay hindi normal. Ang kailangan nilang gawin ay gawin ang kanilang makakaya para lumaban sa isang araw, hindi na kailangang maging napakahusay ng mga medical staff na ito. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakaramdam ng isang bagay sa kanilang mga puso na matagal nang nawawala, na tinatawag na mga mithiin, at nagsimulang muling lumitaw sa kanilang mga puso. Naramdaman nilang lahat na nagsimulang bumilis ang dugo sa kanilang mga katawan. Kailangang gumawa ng isang bagay para sa mga doktor na iyon. Nagkatinginan ang dalawa, at parehong nakita ang dampi ng tiyaga sa mga mata ng isa't isa. Natahimik din ang puso ng mga reporter. Naalala nila ang napakaraming reklamo sa mga doktor, labis na kawalang kasiyahan at iba pang negatibong emosyon. At pagkatapos ay kapag sila ay may sakit, pumunta sila sa ospital at nakita ang mga doktor na iyon na abala, paos, at kahit minsan ay nanunood kapag may mga doktor na umuubo paminsan-minsan habang nagpapatingin sa isang doktor. Nakaramdam sila ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahihiyan sa isang iglap. Sa sandaling ito, bigla nilang natuklasan na palagi silang naging hindi patas sa grupo ng doktor. Oo, ang mga doktor na ito ay hindi kinakailangang maging mahusay ang bawat isa. Mas maraming doktor, kahit karamihan sa kanila, ay dahil gusto nilang mabuhay, mapangasiwaan ng mga regulasyon ng ospital, at maging ng mga regulasyong medikal at kalusugan. Napilitan, kailangan kong magtrabaho ng husto. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit pinipili ng maraming doktor ang propesyon ng doktor ay hindi talaga dahil sa matayog na mithiin tulad ng pagliligtas sa mga patay. Ang dahilan kung bakit pinili nila ang propesyon na ito ay dahil sa ilang mga pakinabang ng propesyon na ito. Ngunit mapapawi ba nito ang kanilang aktwal na pagsusumikap at kontribusyon? Para sa karamihan ng mga ordinaryong doktor na hindi kilala, ang kanilang mga kontribusyon at gantimpala ay talagang proporsyonal. Ang mga buhay na kanilang tinatrato at ang mga paghihirap ng mga taong kanilang naibsan araw-araw ay talagang sulit lamang sa kakarampot na sahod at benepisyo. Ito ang sagot na madaling maisip ng lahat. Ang doktor ng Chinese country, amazing. Si Dean Carlos ay unang bumalik sa kanyang katinoan, sinulyapan si Brian Ye na may mga komplikadong mata, at pagkatapos ay nagbigay ng thumbs up kay Vice Dean Manuel Zhao at sa iba pa. Inalis din ng ibang mga eksperto sa Wellington Hospital ang halatang panghahamak at diskriminasyon na dati nilang naramdaman sa North Suburb 3rd Hospital, at inalis man lang ang nakikitang paghamak at diskriminasyon kay Huo Xiao ng ating traditional Chinese medicine specialist, at bumaling sila kina Brian Ye at Vice Dean Manuel Zhao. Nagpakita ng paggalang. Nararamdaman ang pagkawala ng kawalang-hiyaan sa mga mukha ni Charles at ng mga dalubhasa sa Wellington, nararamdaman ang magalang na mga mata na kanilang ipinutok, totoo man o hindi, sina Vice Dean Manuel Zhao at Ginoong Feng, at maging ang bawat Chinese reporter kasama ang mga reporter. Hindi napigilan ng mga inchik na magkaroon ng nakakaalam ng ngiti sa kanilang mga mukha. Nang sila ay ngumiti ng alam, ang kanilang mga mata ay tumingin kay Brian Ye, at ang mga mata ng lahat ay puno ng paggalang. Alam nilang lahat na ang paggalang ng mga eksperto sa Wellington na ito ay nabawi ng mga doktor sa kanilang mga taon ng pagsusumikap, ngunit si Brian Ye ang tumulong sa kanila na manalo. Si Brian Ye ang nagpaalam sa mga eksperto sa Wellington kung gaano kahusay ang mga doktor. Si Brian Ye ang nagpaunawa sa kanila kung anong dignidad ang nakukuha nila sa kanilang sarili. Ipinaunawa sa kanila ni Brian Ye kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi mapagpakumbaba o hindi mapagpakumbaba. Sina Ginoong Feng at Vice Dean Manuel Zhao ay tumingin kay Brian Ye gamit ang kanilang mga mata, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mata ay hindi na mailalarawan bilang kagalakan. Lubos silang nagpapasalamat at nasiyahan sa kanilang mga puso. Mapalad sila na ang kanilang Chinese state ay nagmamay-ari ng mga talento tulad ni Brian Ye, at higit na maswerte na pinilit nilang gamitin si Brian Ye bilang tagasalin sa simula at hindi nagbago sa ibang tao. At ang kanilang mga pusong kanina pa nakabitin mula pa noong umaga ay tuluyan ng nabitawan sa sandaling ito. Alam nilang lahat na sa sandaling ito, ang gawain ni Brian Ye sa pagsasalin ay ganap na natapos at higit sa kanilang inaasahan. Ang susunod na proseso ng pagpapalitan ng akademiko ay hindi na mahalaga.
Sinampal ni Dr. Ye ang mga eksperto ng Wellington Hospital, hindi sila kwalipikadong tingnan ang ating TCM specialist. Dr. Ye, ang ating specialist of traditional Chinese medicine, ang pinakadakilang doktor sa mundo. Nakadala sila ng daan-daang milyong pasyente sa bansang ito na may manipis na balikat. Ang mga artikulo ay mabilis na naipublish mula sa mga sinulat ng mga reporter at self-media, at kumalat sa internet sa halos nakakabaliw na bilis. Ang impluwensya ni Brian Ye ay umabot muli sa isang bagong rurok. Matapos basahin ang mga balita at ulat, hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang magsabi sa internet na gusto nilang sundan si Brian Ye mula ngayon, lalo na ang mga doktor, manggagawang medikal, at maraming tao. Nang mabasa ko ang mga artikulong iyon at marinig ang mga salitang sinabi ni Brian Ye, hindi ko napigil ang mapaluha. Ito ay isang uri ng nakakaantig na luha, ito ay isang uri ng luha na naiintindihan ng mga tao. Maging ang mga mag-aaral ng medikal na paaralan na nag-aaral sa medikal na paaralan ay nakadarama ng hindi maipaliwanag na ugnayan sa kanilang mga puso. Hindi ko alam kung sinong reporter ang nakahuli sa sinabi ni Brian Ye, at tumingin sa mga abalang doktor na nakasuot ng puting coat sa Beijing 3rd Hospital. Puno ng mabibigat na ekspresyon ang mga ekspresyon nila. Kapag naipost na ang larawang ito online, mabilis itong kumalat at sumasabog. Tingnan mo ang mabigat na tingin ni Dr. Ye. Dr. Ye ay hindi lang para pagsabihan ang mga tao sa Wellington Hospital, at hindi rin puro sasabihin. Talagang naiintindihan niya ang hirap ng mga doktor na iyon at talagang nararamdaman niya na galing sila sa puso. Ano? I read those articles on the internet and kept boasting about how Dr. Ye is so awesome. Lagi kong iniisip na wala lang, di ba mas maganda ang English ko? Pero ngayon, inaamin ko na si Dr. Ye ay talagang kahanga-hanga, at wala nang iba para lang sa kanya. Yun ang pagkakaintindi ng mga doktor. Si Dr. Ye ay hindi lamang napakatalino at matalino, ngunit siya rin ay isang taong may matinding pagmamahal. Dr. Ye, ikaw na ang magiging idol ko simula ngayon. Hindi mabilang na mga netizens, lalo na ang mga medikal na manggagawa, pagkatapos makita ang artikulong iyon at ang larawan ni Brian Ye, lahat ay nagsabing sila ay mga tagahanga ni Brian Ye mula noon. Bilang karagdagan sa mga artikulo tungkol kay Brian Ye, mayroon ding mga artikulo tungkol sa mga doktor. Dahil sa mga salita ni Brian Ye, ang media ay nagsimulang magmuni-muni, at marami sa media ang nagsimulang mapansin na ang mga doktor ng China, ito ay naging napakahusay, nagsimula silang seryosong mag-isip tungkol sa mga salita ni Brian Ye, at higit na natuto at nagulat sa komunidad ng mga doktor. At sa paglitaw ng mga artikulong ito tungkol sa grupo ng doktor, ang lahat ay higit na natuto tungkol sa mga doktor, at mayroon din silang mas malalim na pag-unawa sa mabigat na pagtingin sa larawan ni Brian Ye, at mas namulat sila sa kadakilaan ng mga doktor. Ang sinabi ni Brian Ye at ng mga eksperto sa Wellington Hospital ay hindi lamang mga katotohanan, hindi kahit katiting na pagmamalabas, ngunit sila ay pinalaki pa. Karamihan sa mga doktor sa katotohanan ay nagsumikap ng higit pa kaysa sa sinabi ni Brian Ye. Ang ratio ng mga doktor sa mga pasyente sa China ay lubhang nakakatakot. At walang masama kung walang paghahambing. Kapag may nag-publish ng ratio ng mga doktor sa mga pasyente sa mga mauunlad na bansa sa Europe, at ang nauugnay na data ng welfare ng mga doktor, naiintindihan ng lahat kung gaano kahusay ang mga doktor sa China. Biglang bumagsak ng husto ang mga naunang negatibong balita at balita tungkol sa mga doktor sa internet. Ang mga bagay na inakala ng maraming tao ay hindi na kayang tiisin, tulad ng maliliit na bagay tulad ng mga doktor na hindi mahilig magsalita, ay hindi na masyadong matatagalan. Alam ng lahat na ang mga doktor ay nakakakita ng daan-daang pasyente sa isang araw, at talagang hindi madaling makipag-usap ng marami araw-araw. Ngunit pagkatapos lumabas ang mga ulat na ito, si Brian Ye pa rin ang may pinakamalaking epekto. Matapos makita ang paghahambing ng mga datos na ito, mas nadama ng lahat na hindi madali para kay Brian Ye na talikuran ang pagkakataong magtrabaho sa Wellington Hospital. Lalong nirerespeto ng lahat si Brian Ye. Maging ang mga taong nagpumilit na pag-alitan si Brian Ye laban sa uso, sa pag-aakalang si Brian Ye ay mapagkunwari, lahat ay tumahimik, anuman ang layunin ni Brian Ye, kung ano ang ibinigay niya ay totoo. At bilang mga artikulong nagpapabulaanan sa kanila, hindi kailanman gumawa si Brian Ye ng anumang anunsyo bago bumisita si Wellington sa China ngayon, at kahit ang kanyang mga kasamahan ay hindi alam ang kanyang mga kwalipikasyong pang-akademiko. Isa lang daw ang hype niya. Masyadong nag-aatubili. Dr. Ye, maganda ang sinabi niya. Sa Department of Respiratory Medicine, North Suburb 3rd Hospital, sa opisina ng doktor, ang mga dating kasamahan ni Brian Ye ay tumingin sa mga ulat at pinanood ang mga salita ni Brian Ye, nabasa ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga puso, sila ay naantig at mas mapagmataas.
Naantig sa pangunawa ni Brian Ye sa kanila, matapang siyang nagsalita ng patas na salita para sa kanila, ipinagmamalaki na si Brian Ye ay kanilang kasamahan. Maganda ang sinabi ni Dr. Ye, siya ang magiging Dr. Ye natin palagi. Sa kwarto ng nurse ay puno rin ng haplos at pagmamalaki ang mga mukha ng mga nurse. Kahit na ang mga sinabi ni Brian Ye ay mga doktor, alam ng lahat na ang doktor sa kanyang bibig ay hindi lamang isang doktor sa isang makitid na kahulugan, ngunit kumakatawan din sa lahat ng mga medikal na gawain. Tauhan. Pareho ang naramdaman ng lahat at naiintindihan nila. Ang puso ng lahat ng mga nurse ay puno ng pagmamalaki, lalo na ang mga nurse na matagal nang nakikipag-ugnayan kay Brian Ye, tulad ni Nurse Sarah Lynn, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at pagmamalaki. It's really unexpected that this hypocritic guy has such a delicate and true temperament. Nang makita ang ulat ni Brian Ye, ang mga mata ni Nurse Olga So ay nagpakita rin ng komplikadong hitsura. Gastroenterology. Ang mga doktor na iyon na palaging puno ng pagtatangi laban kay Brian Ye, tinitingnan ang mga artikulong iyon, tinitingnan ang mga larawan ni Brian Ye, tinitingnan ang mga salitang sinabi ni Brian Ye, lahat ay tumahimik sa unang pagkakataon. Kahit na halos hindi tumayo si Dr. Danny Wang at magsalita, walang tumugon sa unang pagkakataon. Marami sa mga doktor na palaging galit kay Brian Ye at sa kanilang mga kaaway ay nagsimulang magmuni-muni sa kanilang mga puso sa mga hinaing sa pagitan nila ni Brian Ye. Bigla nilang natuklasan na wala talagang sama ng loob sa pagitan nila ni Brian Ye. Karamihan sa kanila ay minamaneho ng lalaking si Wesley Zing. Kahit na ang oras na tumakbo si Brian Ye sa departamento upang gumawa ng kaguluhan, ito ay dahil kay Wesley Zing, dahil si Wesley Zing, isang hindi pinag-aralan, ay nagpagaling sa katawan ng kanyang kaibigan. Ang pag-uugali ni Brian Ye ay tila hindi ganoon kasuklam, at hindi ganoon kahirap intindihin. Inilalagay ang sarili sa sitwasyon, maaari rin niyang gawin ang ginawa ni Brian Ye noong araw na iyon. Matapos maunawaan ang lahat ng dahilan at kahihinatnan, maliban sa iilan na paranoid pa rin, o talagang nagkaroon ng mga salungatan kay Brian Ye, gaya ni Dr. Danny Wang, karamihan sa iba pang mga doktor ay nasa puso nila. Lihim niyang inilabas ang kanyang pagtatangi laban kay Brian Ye, at lihim na nagpa siya na huwag lumahok sa mga kaganapan na may kaugnayan kay Brian Ye sa hinaharap. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.